Sapatos ni Mama. Pakalabasin mo siya, paulit-ulit lang, yan ang sinasabi ni Ana na 5 taong gulang habang hinihimas niya ang lupa sa likod bahay gamit ang kanyang maliliit at mahihinang mga kamay. Akala ng lahat na nagmumukhang guni-guni lang, yun ng batang bagong nawala ang ina. Hanggang sa may pulis na lumuhod at nakarinig ng katok mula sa ilalim ng lupa. Isang kakilakilabot na katotohanan ang malapit ng mabunyag. Ang huling sikat ng hapon ay sumilip sa sala. Pinapaliwanag ang tahimik na bakas ng nangyari sa gitna ng katahimikan. Naupo si Ana sa sahig, tuwid ang maliit niyang likod, suot pa rin ang itim na damit na pinili ni Tia Julia para sa kanya. Hindi siya umiiyak. Hindi siya umiyak sa punerarya, pati na rin sa sementeryo nung ibinaba ang makintab na kahoy na kabaong sa lupa. Sabi ng mga matatanda, shock daw ito. Ang kawawa naman, bulong ng isang malayong pinsan sa isa pa na parang kaluskos ng mga dahon. Hindi niya talaga maintindihan, siguro blessing na lang yun sa kalagayan niya. Naiintindihan ni Ana, naiintindihan niya na iyon ang paborito ng nanay niya. Nandoon pa rin yung dilaw na tasa sa tabi ng lababo at yung gardening boots niya ay nasa tabi ng pinto, pero yung pink na tsinelas na madalas niyang suotin sa bahay ay wala kahit saan makita. Tahimik na ang buong paligid. Naglalakad-lakad si Stepfather David sa kwarto, ang telepono niya ay kumakabog sa bulsa. Bumuntong hininga siya habang inaayos ang buhok niya na perfect na nakaestilo, pero ang mga mata niya ay hindi mapakali, palipat-lipat sa hallway. Totoo ba na umalis na siya? Bungang araw ni Aunt Julia na halos hindi na makapagsalita dahil sa iyak. Pamumula at pamamag ang mga mata niya. Parang ubos na ang luha niya. Hindi talaga ako makapaniwala, nanginginig ang buong katawan niya habang inuulit-ulit na aalisin niya kami ng ganito. Nakaupo siya ng matigas sa armchair na dati ay gustong-gusto ni Maria ang postura niya. Iba at mali ang pakiramdam. Alam ko, trahedya ito. Mahina niyang sabi si David habang hinihila palabas ang kanyang telepono. May papeles lang akong kailangang ayusin para sa kanya. Pinindot niya ang screen. Ang mukha niya ay maliwanag sa malamig na asul na ilaw. Pinanood sila ni Ana. Pinanood ang bahagyang nanginginig na kamay ng kanyang tiyahin habang inaabot ang baso ng tubig. Yung pagkakapit ni David ng panga niya, nung akala niya walang nakatingin nung gabing yon, pagkatapos halikan siya ni Julia, bago matulog na ang lamig, parang bato. Naghintay si Ana, nakinig sa pagsindak ng sahig, sa bigat ng mga yapak ni David, kasunod yung mahina na tunog ng pagsara ng pintuan ng kwarto niya. Bumalik ang katahimikan, tahimik siyang sumilip mula sa ilalim ng kumot. Ang liwanag ng buwan ay pumailan lang sa bintana niya, gumuhit ng pilak na daan sa kahoy na sahig. Sinundan niya ito, walang ingay ang mga hubad niyang paa. Hindi nakalak yung likod na pintuan. Hininga ng malamig na hangin sa gabi ang humaplos sa kanyang mukha, dala ang amoy ng basang lupa at bagong pinuputol na damo. Naglalakad siya ng may layunin na parabang hindi siya 5 taong gulang pa lang. Ang maliliit niyang paa ay naghanap ng daan sa madilim na damuhan hanggang sa matandang puno ng oak na nakabantay sa gilid ng bakuran. Malambot ang lupa dito, parang hindi pa tuluyang natutuyo mula sa ulan, kamakailan. Lumuhod si Ana, walang alinlangan. Hindi siya lumingon para tingnan kung may nanonood. Diretso niyang inilagay ang maliliit na kamay sa lupa at nagsimulang maghukay. Ang malamig at malutong na lupa ay pumasok sa ilalim ng kanyang mga kuko. Isang uod ang dumulas sa pagitan ng mga daliri niya, hindi niya pinansin. Ang kilos niya ay matatag at may ritmo. Scoop, itulak sa gilid. Scoop, itulak sa gilid. Hindi ito parang nagmamadaling paghimas ng isang batang nagdadalamhati, kundi ang matiyagang gawa ng isang taong may misyon. Isang bulong na salita ang lumabas sa mga labi niya, isang lihim na pangako na ipinadala sa lupa. Pareho ito sa sinasambit ng nanay niya sa kanya tuwing gabi. Isang pamilyar na aliw sa nakakatakot na bagong katahimikan. Nandito ako, Mama. Huminga siya, halos hindi marinig ang boses sa napakalawak at tahimik na gabi. Narito lang ako, ilang buwan lang ang nakalipas.
Ang mga araw ni Ana, na 5 taong gulang, ay puno pa rin ng kapayapaan at katahimikan. Para sa kanya, ang mundo ay isang maliit at ligtas na lugar na hawak ng mga kamay ng kanyang ina. Amoy kanela sa kusina at ang lamig ng lupa sa kanilang hardin. Isang mundo ng tahimik na pag-unawa kung saan hindi palaging kailangan ang mga salita. Alam ni Maria na ang paulit-ulit na mga kilos ni Anna ay isang uri ng wika at ang kanyang katahimikan ay hindi walang laman kundi puno ng pagmamasid. Ang puso ng kanilang mundo ay ang pangakong ginagawa ni Maria tuwing gabi pagkatapos isara ang huling picture book. Hawak niya yung maliit na kamay ni Ana at inilalagay sa sarili niyang dibdib. Kahit na di mo ako nakikita, nandito lang ako. Bulong niya bago ilipat ang kamay ni Ana sa sarili niyang maliit na puso. Palagi. Pero nasira yung perfect nilang tahimik na mundo nung dumating si David sa buhay nila. Dumating siya nung maaraw na Sabado at ipinakilala siya ni Maria na may tinatagong kaba at pag-asa sa boses. Ana, ito yung kaibigan ko, si David. Yumuko si David, ngumingiti ng buong puso at parang rehearsed yung ngiti. Ang saya ko na makilala ka na finally, sabi niya kay Ana. Medyo malakas ang boses niya para sa tahimik nilang mundo. Inabot niya ang isang maliwanag na nakabalot na regalo. Nagdala ako ng puzzle para sa'yo. Hindi tiningnan ni Ana ang regalo, hindi rin niya tiningnan ang mukha niya. Umatras na lang siya at nawala ang maliit niyang katawan sa likod ng mga hita ng kanyang ina. Nahihiya lang siya, mabilis na sabi ni Maria habang nakapahinga ang kamay niya nang nakakaaliw sa balikat ni Ana. Medyo matagal lang siyang mag-warm up sa mga bagong tao. Oo naman, sagot ni David habang tumatayo. Ngumiti siya pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Kahit anong oras kailangan niya nung gabing yon, pagkatapos dapat natutulog na si Ana, narinig niyang nag-uusap sila. Malambing si Maria, parang ina na nag-aalala. Gusto ko lang naman na maging masaya siya, David. Ayokong pilitin siya. Mababang tinig ni David. Kumpiyansang halong pag-iingat ang narinig. Mauunawaan mo, hindi ako nandito para pumalit sa kahit sino. Nandito ako para protektahan kayong dalawa. Gusto kong maging totoong pamilya tayo, Maria. Kasama ka at kasama siya. Si Maria, na matagal nang nangangarap ng kumpletong pamilya, dahil ang kanyang anak na babae ay kumapit sa mga salitang iyon na parang lifeline, pinili niyang maniwala sa pangakong hinaharap na ipininta niya. Kaya hindi niya nakita ang sandaling pag-aalinlangan sa mga mata niya nang tumangging tumingin si Ana sa kanya. Hindi niya napansin ang paraan ng pagkipot ng kamay niya nang sandaling hindi sumagot si Ana sa isang tanong. Nakita niya lang ang isang lalaking nag-aalok sa kanila ng mundo, ng kaligtasan at kabuuan. Pinagtibay niya ang paniniwalang iyon sa kalagitnaan ng linggo, nang hawakan niya ang mga kamay niya at tiningnan siya ng may sinseridad na parang artista. Aabutin ng panahon para makuha ang tiwala niya at naiintindihan ko iyon, sabi niya. Magiging pinakamaamong lalaki ako na makikilala mo. Tumagal lang ng halos 1 linggo ang pangakong maging maamo ni David. Unti-unting lumamig ang init na ipinakita niya kay Maria tuwing aalis ito ng kwarto, na nagiiwan ng malamig na hangin na si Ana lang ang nakaka-feel. Hindi na parang ligtas ang bahay, parang entablado na si Ana ay isang aktor na pilit nakasama sa isang palabas na hindi niya maintindihan. Maliit pa lang ang mga pagbabago noon, parang maliliit na bitak na kumakalat sa isang porselanang tasa. Isang hapon, bit-bit ni Ana ang plastik niyang baso ng gatas papunta sa mesa. Bigla siyang napalingon at nahulog yung baso, nagkalat ng puting likido sa malinis na sahig ng kusina. Si Maria, siguro tatawa, aayusin ang buhok niya tapos sasabihing, "Oopsie Daisy, kunin natin ang mop." Si David naman na nagbabasa ng dyaryo sa mesa, dahan-dahan itong ibinaba. Hindi siya sumigaw. Mas masakit pa yung katahimikan pagkatapos nun kaysa sa sigaw. Tumayo siya, naglakad papunta sa lababo, kinuha ang basahan ng mabagal at maingat, tapos sabi,
Mag-ingat ka sa ginagawa mo, Ana. Sabi niya, mahina at parang may inis ang boses niya. Lumuhod siya at nilinis ang gatas gamit ang magaspang at galit na mga kisap. Kumukulog ang ugat sa kanyang tinik, bago pa lang itong sahig. Nakatayo si Ana na parang natigilan, tumitibok ang puso niya sa dibdib. Unti-unting nawawala ang init ni Aunt Julia. Dati siya yung laging yumayakap kay Ana ng mahigpit, yung amoy vanilla lagi at may kwento palaging sinasabi. Ngayon, mabilis na lang ang yakap niya, matigas ang balikat. Aunt Julia, tanong ni Ana habang itinaas ang drawing niya. Ang ganda, sweetie, sagot ni Julia nang hindi man lang tumitingin. Malayo ang tingin niya, medyo busy ako ngayon. Palaging abala siya, kadalasan kasi abala siya kausap si David. Nakikita sila ni Ana sa bintana ng kusina. Nakatayo malapit sa matandang puno ng oak sa hardin nila. Sobrang lapit nila sa isa't isa, ang hina ng boses nila kaya hindi marinig. Minsan, nilalagay ni David ang kamay niya sa likod ni Julia, tapos hindi umaatras si Julia. Kapag napansin nilang pinapanood sila ni Ana mula sa bintana, titigil sila sa kwentuhan, tumitigas ang mukha, tapos pinapalayas siya ni David nang nakakairitang galaw ng kamay. Sinubukan ni Ana na sabihin sa nanay niya na wala siyang masabi, pero may mga kilos siya na natatakot siya tuwing pumapasok si David sa kwarto. Ayaw niyang umupo sa tabi niya sa sofa kapag kwento time at kapag sinubukang sumali ni David, isinasara niya ang libro at lumilingon palayo. Anong problema, baby? Tanong ni Maria, nakakunot ang noo sa pag-aalala. Bago pa man makasagot si Ana, pumasok si David, may peke niyang pakiramdam sa boses. Malaking adjustment ito para sa kanya, Maria. Isa akong bagong tao sa buhay niya. Normal lang yan, kailangan lang natin bigyan siya ng space at maging matiyaga. Ginamit niya yung pangakong pagiging matiyaga bilang sandata para ipaliwanag ang bawat senyales ng takot ni Anna na para bang problema niya yon, hindi sa kanya. Si Maria, na sobra ang pagmamahal sa anak pero gusto rin talaga na maging totoo yung pangarap na masayang pamilya. Pinili niyang maniwala sa kanya. Nakita niya yung batang babae na nahihirapang mag-adjust. Hindi yung batang nagpapadala ng desperadong hudyat ng panganib. Lalo lang nilinang ng pagkakahiwalay si Anna, parang nakakapit na parang bakal, mula sa dalawang taong pinakamalapit at pinagkatiwalaan niya sa buong mundo. Maliban sa nanay niya, parang mga estranghero na sila, pamilyar ang mukha, pero malamig ang mga mata. Yung huling patak, yung tuluyang sumira sa lahat, nangyari nung Martes. Nasa sala si Anna, mahinang humming, habang inaayos ang mga kahoy na blocks niya. Tahimik at paulit-ulit na tunog na palaging nakakapagpakalma sa kanya. Pumasok si David habang nakikipag-usap sa telepono, pinatingin siya ng annoyed. Natapos niya ang tawag tapos lumapit sa kanya, nakatayo sa taas niya. Tigilan mo yan, sabi niya, mahina pero matalim yung tinig na parang salamin. Napurihan si Anna at hinawakan ng mahina yung mga blocks. Ang ingay na, yan nakakainis, tigilan mo na. Tumingala siya, nanginginig ang baba niya. Nahulog yung block mula sa kamay niya at tumama sa sahig na kahoy. Ang lakas ng tunog sa tahimik na paligid. Ganyan lang ang hinahanap niya na dahilan. Diyos ko, sigaw niya. Dinakma niya ang braso niya, pinipisil ng mga daliri niya ang balat. Hindi ka ba marunong gumawa ng tama? Bumulong siya na parang may galit na nakatago. Sobrang pabigat ka. Alam mo ba yan? Unti-unting bumukas yung pinto ng sala. Nakatayo si Tia Julia sa pintuan, may hawak na basket ng labada sa kanyang mga bisig. Nakita niya lahat, ang nakakatakot na galit sa mukha ni David, ang puting-puting kapit niya sa braso ni Anna, at ang tunay na takot sa malalaking mata ng kanyang pamangkin. Sandali lang, parang huminto ang mundo. Isang pagkakataon ng desisyon. Ang dati niyang si Tia Julia ay ibinagsak na, ang basket at sumugod, sumisigaw na pakawalan siya. Dinala niya si Anna palayo at mahigpit na niyakap. Pero ang bagong si Julia ay nanatiling nakatayo doon, mukha niya'y puno ng alalahanin. Nagtagpo ang mga tingin nila ni Anna. Nakita niya ang tahimik na hiling ng pamangkin niya ng tulong, pero tumingin siya sa malayo nang walang sinabi. Dahan-dahan siyang umatras, tahimik na isinara ang pinto gamit ang libreng kamay. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay huli na,
Hindi lang ito nagsara ng daanan, pinutol na rin nito ang huling ligtas na mundo ni Ana. Sa sandaling iyon, natutunan ng 5 taong gulang na bata ang isang napakasakit na aral. Wala ng taong malalapitan. Pinili na ni Tita Julia at hindi siya ang pinili. Mula noon, tumigil si Ana sa pagsubok na sabihin sa nanay niya ang nararamdaman niya. Yumuko siya sa sarili. Sinusubukan niyang maging kasing hindi kapansin-pansin habang gumagalaw sa sarili niyang bahay parang maliit na multo. Naiintindihan niyang nanalo na ang halimaw at ang tanging paraan para makaligtas ay huwag gumawa ng kahit anong ingay. Nag-aalala si Maria sa katahimikan ni Ana, pero maingat na pinakalma ni David ang kanyang mga takot. Nag-a-adjust lang siya, mahal. Sabi niya, ganito siya nagko-cope sa mga pagbabago. Pero alam ni na David at Julia ang totoo. Gabing iyon, nagbulungan sila sa kusina, nanginginig ang mga boses nila. Sobra na ang ginawa mo, David. Julia, nakita niya ang totoong mukha mo. Hindi magtatagal, mapapansin na rin ni Maria. May mali dito. Mahigpit na hinawakan ni David ang pulso niya, malamig ang mga mata. Tama ka, nagiging problema na ang babae. Hindi natin kayang ituloy ang palabas na tumagpakailanman. Wala na tayong oras. Huminto siya saglit. Desidido na. Tapos na ang paghihintay. Panahon na para ituloy ang plano ngayong linggo. At doon, isang nakakatakot na pekeng kapayapaan ang bumalot sa bahay. Mas naging maalalahanin si David, palaging may dalang bulaklak kay Maria. Si Julia naman, naging kakaibang maalaga, laging nagpapasensya kay Ana. Gumagawa sila ng bula ng pekeng normalidad, isang perpektong payapang tagpo para sa kanilang huling eksena. At dumating ang araw na yon para kay Ana at sa nanay niya, nagsimula ang umaga sa amoy ng pancakes. Hindi tumitigil si Maria sa pag-awit habang nasa kalan, kahit medyo off-key masaya pa rin. Sumilip ang sikat ng araw sa bintana ng kusina, nagpapakita ng mga maliliit na alikabok na sumasayaw sa hangin. Sandali lang, parang bumalik ang mga araw na masaya at payapa. Nakaupo si Ana sa mesa, maingat na inaayos ang mga blueberries para maging mukha na nakangiti sa kanyang walang lamang plato. Pumasok si David, nakasuot na ng damit para sa araw, at hinalikan si Maria sa pisngi. Ang bango, mahal. Nasa tabi na si Julia, umiinom ng kape, maputla ang mukha, gising-gising pa. Sabi ni Maria sa kapatid niya, pancakes, halos tapos na. Mahinang sagot ni Julia habang nakatungtong sa tasa, umaga. Nagpunta si David sa ref. Sino gusto ng orange juice? Tanong niya na pilit masigla ang boses. Kinuha niya ang karton ng juice at inayos ang 3 baso sa counter. Nilagyan niya ng isa para kay Julia, isa para sa sarili niya, tapos huminto siya saglit bago ilagay ang panghuli para kay Maria. Dinala niya ang baso kay Maria sa tabi ng kalan. Hetong ito. Salamat, mahal. Sabi ni Maria habang umiinom siya ng konti, bumalik siya sa nag-iingay na kawali. Uminom siya ulit, tapos napahinto, may kaunting kunot ang noo. Medyo mapait itong juice na to. Bagong brand to, sabi ni David nang mahinahon mula sa mesa. Dapat daw marami pang pulp. Ah, ganun ba? Sabi ni Maria habang umiinom ng huli bago niya inilapag ang baso. Nag-flip siya ng pancake tapos biglang hinawakan ng dibdib niya, huminto ang hininga niya. Bumagsak ang spatula sa sahig. Maria, sabi ni David, bigla siyang naging matalim ang boses. Lumingon si Maria mula sa kalan. Nakanganga ang mga mata niya sa nakakatakot na kalituhan. Tumingin siya kay David tapos kay Ana na parang gusto niyang magsabi ng something, pero konting unggol lang ang lumabas. Tapos nang hina ang mga paa niya at bumagsak siya na parang kalumpong na kupas na pajama sa malinis na sahig ng kusina. Natingin si Ana sa blueberry smiley face na parang nakalimutan ang buong mundo niya na parang umiikot. Ang nangyari pagkatapos noon ay isang malabo, pero mabilis at kontroladong kilos. Agad na nag-text si David, boses niya puno ng panik, 911, hindi humihinga ang asawa ko, sa tingin ko puso niya. Hindi nagmadali si Julia, papunta sa tabi ng kapatid niya. Sa halip mabilis siyang lumapit kay Ana, mahigpit niyang hinawakan ang mga balikat nito. Huwag kang tumingin, mahal, tara na sa kwarto mo. Matatag ang hawak niya, ang tanging layunin
ay ilayo si Ana, alisin ang saksi. Tumanggi si Ana, nakatingin pa rin sa hindi gumagalaw na anyo ng kanilang ina, pero mas malakas si Julia, kaya naitanod niya ito palabas ng kusina. Ayos lang yan, ayos lang, paulit-ulit na sabi ni Julia. Parang makina lang ang salita, walang kahulugan. Dumating ang doktor na mas mabilis pa sa inaasahan ni Ana. Hindi siya paramedic, isang matandang lalaki na may dalang itim na bag na hindi pa niya nakikita dati. Mabilis lang niyang sinilip si Maria, pinailaw ang mga di na tumitingin niyang mata at dininig ang dibdib gamit ang stethoscope ng ilang segundo lang. Tumayo siya at tumingin kay David na may formal at seryosong ekspresyon. Pasensya na po, Ginoong Miller, parang nagkaroon siya ng malaking atake sa puso. Bigla na lang yon, wala nang magagawa ang kahit sino. Parang rehearsed ang mga salita, sobra ang bilis ng konklusyon. Hapon na yon, habang tahimik na nakaupo si Ana sa kama, naririnig niya si David sa sala, mababa at seryoso ang boses sa telepono. Oo, tama yan, isang simpleng serbisyo sa lalong madaling panahon. Oo, libing. Yan ang gusto niya. Panatilihing pribado ang mga bagay. Ang lamay 2 araw pagkatapos ay kakaiba at tahimik. Mga tao na nakaitim ang damit, niyayakap si David at Julia, pinapahaplos ang ulo ni Ana, sinasabi kung gaano siya katapang na maliit na bata. Pinanood niya silang ibaba ang kabaong sa lupa, pero wala siyang naramdaman, isang lalim. Bahagi ng kanyang kutob na alam niyang hindi iyon ang kanyang ina, iyon ay isang kahon lang. Ang kanyang ina, yung may amoy ng kanila at sikat ng araw, hindi mapupunta sa isang malamig at madilim na kahon. Nang gabing iyon, ang mabigat na katahimikan ng bahay ay parabang sumiksik sa kanya. Nandoon si David at Julia sa sala, mahina ang kanilang mga boses na parang bulong. Isang lakas na mas malakas pa sa mga salita ang humila sa kanya papunta sa likurang pintuan. Palihim siyang lumabas sa malamig na hangin. Para bang may sariling direksyon ang kanyang mga paa papunta sa matandang puno ng oak, kung saan narinig niya ang mga bulong na nakita niya sa pagitan nina David at Julia. Ang mapait na lasa ng orange juice, ang biglaang pag-alis ng doktor, lahat iyon ay parang magulo at madilim na ulap sa isipan niya. Pero itong lugar na ito, itong bahagi ng lupa, ang pakiramdam niya ang sentro ng lahat. Parang sagot ito. Lumuhod siya sa mamasa-masang damo na basang-basa ang tuhod ng kanyang pajama. Ang mundo ay naging isang serye ng kasinungalingan, peke na luha, at mga tahimik pero madadalas na tawag sa telepono. Pero ang lupa sa ilalim niya ay totoo, ang dumi ay tapat. Inilagay ni Ana ang maliit niyang mga kamay sa lupa na humahawak sa hardin ng kanyang ina, at sa unang pagkakataon, mula nang bumagsak si Maria. Naramdaman niya yung kakaibang pakiramdam na hindi lang kalituhan, iyon ay layunin. Nagsimulang maghukay si Ana. Ang determinasyon ni Ana ay sobrang lakas, di ba? Napapaisip ako tungkol sa matinding kutob na minsan nararamdaman ng mga bata. Para sa lahat ng nanay at lola na nanonood, naranasan niyo na ba yung sandali na alam ng anak o apo niyo na may mali kahit hindi nila maipaliwanag gamit ang salita? Ang paghuhukay na to ang buong mundo na ni Ana. Tuwing umaga, nilalampasan niya ang kusina, hindi pinapansin yung pinggan ng pagkain na naiwan sa mesa. At diretso siyang pumunta sa likod bahay. Ang maliit na hukay na sinimulan niya ay naging isang malalim na hukay, isang pangit na sugat sa maayos na damuhan na lalong lumalalim araw-araw. Tahimik ang kanyang misyon pero parang sumisigaw ng pagtutol sa 2 matanda na nanonood sa kanya na palaking nag-aalala. Si Julia ang unang sumubok na pigilan siya. Ang boses niya ay pilit na ginagaya ang dati niyang pagiging mabait. Ana, mahal, please tigilan mo na. Tignan mo ang mga kamay mo, puro gasgas na. Hindi gusto ng nanay mo na gawin mo to. Ang maliliit na kamay ni Ana ay puno ng dumi at namumula sa mga bukong-bukong. Hindi siya tumigil. Ang kanyang katahimikan ay parang kuta. Ang pasensya ni David, na palaging palabas lang, ay tuluyan nang nawala.
Sobra na to sa akin, sigaw niya isang hapon habang umaalis at hinawakan ang braso niya. Walang anuman diyan, puro dumi lang. Pumasok ka na. Hinila niya pabalik sa bahay. Pero kinabukasan, nandun siya ulit, matatag ang loob. Natakot sila sa kanyang pagtitiyaga, kaya lalo pang naging malupit sila. Nang gabing yon, lumuhod si David sa harap niya, mahigpit at masakit ang hawak sa balikat niya, at ang boses niya ay mababa. Isang mapanlait na bulong na gustong sirain ang kanyang loob. Wala na ang nanay mo, bumulong siya. Iniwan kanyang umiiyak at naghuhukay sa lupa na parang maliit na hayop. Hindi mo siya maibabalik. Alam mo ba kung ano ang iisipin niya kung makita kanya ngayon? Mapapahiya siya sa'yo. Isang luha ng galit ang dumulas sa pisngi ni Ana. Mali siya, hindi kailanman mapapahiya ang kanyang ina. Mula sa tahimik na sulok ng likod balkonahe ng kapitbahay, pinanood ni Ginoong Thomas Henderson ang lahat. Nakita niyang unti-unting nawala ang tawanan sa bakuran na ito. Napansin niya ang pagmamadali at sobrang ikli ng libing, at ilang araw na niyang pinanood yung malungkot na gawain ng batang babae. Sa una, akala niya ay dahil ito sa kalungkutan, pero ngayon na nakita niya yung matitinding salita ni David at yung pagdampin niya kay Ana papunta sa bahay, alam na niyang may mas masama dito. Hindi ito pamilya na nagdadalamhati, kundi isang bilangguan na may isang maliit na rebelde na bilanggo. Ang huling patak para kay David ay nung nakita niya si Ana sa labas, kahit gabi na, naghuhukay pa rin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tapos na to, sigaw niya. Kung hindi ka marunong kumilos, mananatili ka sa kwarto mo hanggang matuto ka. Ikinalak niya si Ana pero hindi siya sumigaw o umiyak. Umupo siya sa madilim at tahimik na kwarto. Ang mga tunog ng bahay ay parang nilulunod, parang ang mundo ay nabawasan lang sa 4 na pader na to. Wala siyang magawa, kaya humiga siya, ipinikit ang pisngi sa malamig at makinis na kahoy ng sahig. Pumikit siya at sa malalim na katahimikan, naramdaman niya ito. Isang mahina pero ritmikong pag-alog, thump-thump. Bigla siyang tumayo, pumintig ang puso niya ng malakas. Baka naman nag-aayos lang ang bahay. Pinindot niya ulit ang tenga sa sahig, humawak ng hininga, at nakinig gamit ang buong katawan niya. Naroon. Muling narinig ni Ana ang mahina, pero tuloy-tuloy na pagtibok mula sa direksyon ng hardin, thump-thump-thump. Isang signal iyon, ang lihim na tibok ng puso ng kanyang ina, isang code na siya lang ang nakakaintindi. Sa sandaling iyon, tumibay ang lahat ng kutob at pagmamahal ni Ana sa isang matibay na paniniwala. Hindi siya baliw. Tama siya. Kinabukasan ng hapon, matapos ang ilang oras na nakakulong, pinalabas si Ana. Diretso siya sa likod na pintuan, pero huminto nang makita ang pamilyar at mabait na mukha sa tabi ng bakod. Nandoon si Ginoong Thomas, may hawak na maliit na basket ng maliwanag na pulang mga kamatis. "Hello, Ana," sabi niya ng mahinahon. Talagang iba ang tono niya kumpara sa mga galit na sigaw na naranasan niya. "Ang dami ng bunga sa hardin ko, naisip ko baka gusto niyo ni tita." Inilapag niya ang basket at tiningnan siya ng may pag-aalala sa mga mata. Napansin niya ang bagong pasa sa braso niya kung saan hinawakan siya ni David. Nakita niya rin ang madilim na bilog ng pagod sa ilalim ng mga mata niya. Pero may nakita rin siyang bago, isang matinding apoy ng determinasyon. Tiningnan niya siya, totoong tiningnan siya sa unang pagkakataon. Hindi siya kailanman sinigawan ng lalaking ito, hindi malamig ang mga mata niya, ligtas siya. Huminga ng malalim kahit nanginginig, itinuro niya gamit ang daliring puno ng dumi ang butas sa ilalim ng punong oak. "Sapatos ni Mama," sabi niya, tuyong-tuyo pero malinaw ang boses. "Down there," yung mga salita, napakadetalye at sobrang di paniwala, parang hampas na pisikal kay Mr. Thomas. Hindi gumagawa ng ganong detalye ang isip ng bata, lalo na ng sapatos. Tumingin siya sa intensyonal na paghingi ng tulong sa mukha niya, tapos sa butas, tapos pabalik ulit. "Nakita ko," sabi niya, biglang humina ang boses. Alam niyang hindi na siya pwedeng manood lang ng walang ginagawa. Naghintay siya,
nagpapanggap na abala sa pag-aayos sa sariling bakuran. Pinanood niya hanggang umalis si David para sa isang lakad at abala si Julia sa pagtawag sa kusina. Ngayon na ang pagkakataon niya. Lumapit siya sa bakod, ang puso niya tumitibok ng mabilis sa dibdib. Nakaramdam siya ng kaunting kahangalan, parang matandang lalaki na nakikinig sa lupa dahil sinabi iyon ng isang traumatized na bata. Pero ang alaala ng pasa sa braso ni Julia at ang katiyakan sa mga mata niya ang nagtulak sa kanya pasulong. Yumuko siya, ang mga lumang tuhod niya ay umatungal sa sakit. Diniligan niya ang kanyang ulo sa poste ng bakod at nilapit ang tenga sa basang lupa hanggat kaya niya. Wala siyang narinig sa simula, maliban sa malayong ugong ng grass mower at chismis ng mga maya. Tanga naman to, Thomas, naisip niya. Pinapalabis mo lang ang imahinasyon mo. Papalayo na siya nang marinig niya ito. Thump. Tumigil saglit. Thump, thump. Napakahinay nito, isang mahinang tambol na parang nanginginig mula sa ilalim ng lupa. May ritmo, maayos. Hindi ito tunog ng hayop o tubo ng tubig. Tunog ito ng desperadong pagsisikap ng tao. Bumaha siya ng nagyayelong takot. Nabawasan ang hininga niya, bigla siyang tumayo, umiikot ang isip niya. Tama siya. Grabe, tama ang bata. Tumingin siya sa bintana ng kwarto ni Ana. Nandoon siya, pinapanood siya. Nagkatinginan sila sa kabila ng bakuran sa isang sandali ng parehong nakakatakot na pagkaalam. Nakita niyang bahagyang tumango siya. Naririnig mo rin yan, di ba? Yun na yon. Wala nang pagdududa o pag-aalinlangan. Lumiko si Hinoong Thomas at mabilis na pumasok sa bahay. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang telepono sa dingding ng kusina. Medyo nagkakalmot ang mga daliri niya habang dinidayal ang 3 numero na magbabago ng lahat. Isang kalmado na boses ang sumagot. 9011, ano ang iyong emergency? Huminga si Ginoong Thomas ng malalim para kumalma at paglabas ng kanyang boses ay matatag at malinaw, walang puwang sa pagdududa. Ang pangalan ko ay Thomas Henderson, sabi niya. Nakatira ako sa 112 Oak Street. Kailangan ko ng tulong agad. May dahilan akong paniwalaan na may babaeng nakalibing ng buhay sa likod bahay ng kapitbahay ko. Lumiko ang patrol car sa Oak Street. Ang makina nito ay mahinang humuhuni na parang nirerespeto ang tahimik na hapon ng kapitbahayan, tahimik sa loob. Tumingin si Officer Evans sa mga tala ng tawag sa dashboard screen tapos kay senior partner niya ng seryoso. Dan, isang live burial, sabi ni Evan habang umuuga. 79 na beses sa 100, ganitong tawag ay domestic dispute lang o prank call. Pupunta tayo doon tapos malalaman nating galit lang ang kapitbahay dahil sa bagong bakod. Hindi inalis ni Officer Daniel Ward ang tingin sa kalsada. Kalma at malalim ang kanyang ekspresyon. Siguro, sabi niya ng matatag ang boses, pero sinabi ng dispatcher na malinaw ang pagkakasabi ng tumawag. Hindi siya parang hysterical, siya ay isang retiradong guro, si Thomas Henderson. Hindi siya kasama sa listahan ng mga madalas na pasahero. Sige, isang malinaw na retiradong guro, sabi ni Evans. Pero ang pinanggalingan niya ay isang batang hindi nakakapagsalita na may autism, nakakapanaw lang ng ina niya. Papatid ng abogado ng stepdad yan, bago pa man tayo makapagsampa ng ulat, sasabihin niyang siya ay nagdadalamhati, traumatized, at nag-iimbento lang ng mga bagay. Lumiko na si Ward sa huling kanto, tumataas ang mga numero ng bahay. Yan ang parte na nakakainis, sabi niya, habang tumutok ang tingin niya sa detalye. Sabi ng tumawag, very specific siya. Sinabi ng babae na andun daw ang sapatos ni mama sa baba, lalo na yung mga bata ni Evans, lalo na yung mga batang tulad ni Ana, hindi sila kadalasang nagsisinungaling, pero sobrang specific sila sa mga nakikita at nararanasan nila. Hindi ito yung vague na halimaw sa ilalim ng kama, kundi isang specific na sapatos sa lupa. Ang pagiging specific, ang dahilan kung bakit ako nakikinig. Tapos na ba tayo dito? Tanong ni Evans, habang pinapahinto ni Ward ang patrol car sa tapat ng isang maayos na asul na bahay. O, tapos na tayo, sabi ni Ward habang pinapatay ang makina. Ang katahimikan pagkatapos noon ay mabigat. Tinitingnan namin ang kalagayan ng lahat sa bahay na yon,
at hindi kami aalis hanggat hindi ako kontento. Maging bukas ang isip, pero matalim ang paningin. Nilapitan nila ang pintuan ni Ginoong Tomas. Agad siyang sumagot. Ang mukha niya ay halong takot at labis na ginhawa. Salamat sa pagpunta ninyo, sabi niya na may bahagyang nanginginig na tinig. Natakot ako na isipin ninyong baliw ako. Tama ang ginawa ninyo sa pagtawag, sabi ni Sir Ward nang nagbibigay lakas ng loob. Pwede mo bang sabihin muli kung ano ang narinig mo? May katok na tunog si Ginoong Tomas na pinipilit niyang malinis ang kanyang paniniwala mula sa ilalim ng lupa, malapit sa malaking puno ng oak mahina. Pero naroon may tao ako, ang alam ko yon. At yung maliit na batang babae opisyal. Tingnan mo ang kanyang mga kamay, gas, na ilang araw na siyang naghuhukay sariling padrasto niya. Nakita ko siyang hinila palayo sa lugar na iyon, malupit siya doon na paitim ng kaunti ang mga mata ni Ward. Sige Ginoong Henderson, pakistay na lang po sa loob kami, na ang bahala 2 pulis ang tumawid sa damuhan. Tahimik ang kanilang mga bota sa maayos na damuhan, mabigat ang hangin sa amoy ng mga putol na bulaklak at di masabi na tensyon. Matatag na kumatok si Ward sa pintuan ng 114 Oak Street. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto at lumabas si David Miller. Pinipilit niyang itago ang lungkot sa kanyang mukha. Mga opisyal, may maitutulong ba ako? Tanong niya. Ako si Officer Ward, kasama ko si Officer Evans. Nakakatanggap kami ng tawag para mag-welfare check dito, sabi ni Ward. Kumunot ang noo ni David at nagkunwaring litong-lito. Welfare check? Hindi ko maintindihan. Kakatapos lang ng asawa ko na si Maria, nagdadalamhati kami. Tumuro siya papasok sa bahay kung saan nakatayo si Julia sa hallway, mukhang maputla at balisa. Kapatid ko sa asawa at anak ko yan. Sinusubukan naming malampasan to. Siguro nagkamali lang. Kailangan naming i-follow up ang bawat tawag, sabi ni Sir Ward. Propesyonal at matatag ang tono. Kailangan lang naming tiyakin na ligtas at maayos ang lahat dito. Ligtas naman kami, sabi ni David na halatang nagalit. Siyempre, ligtas kami, pero sobrang sakit ng puso namin. Yung kapitbahay namin, na si Mr. Thomas, mabait naman siya, pero matanda na siya, madalas nalilito. Gusto pa rin sana naming tignan yung paligid ng property kung okay lang sayo, sabi ni Ward, habang nakatingin siya lampas kay David papunta sa likod bahay na kitang-kita sa bintana. Sa totoo lang, ayaw ko, sagot ni David agad, na wala yung charm niya. Private residence ito at harassment to. Gusto kitang paalisin kung wala kang warrant. Parang eksaktong sagot ng taong may tinatago. Pero bago pa makasagot si Ward, may biglang kumilos sa hallway na nagbago ng lahat. Narinig ni Ana ang malalim at kalmadong boses ng pulis na naging ilaw niya. Dumaan siya ng mabilis sa pagitan ng mga paa ni David at sa nakaabot na kamay ni Julia, tumakbo palabas ng pinto, isang maliit at matatag na tao sa mundo ng mga higante. Hindi siya nag-atubili, diretso siyang nilapitan si Officer Ward, ang maliit niyang kamay na may dumi sa balat ay mahigpit na humawak sa kamay nito na may nakakagulat na lakas. Isang desperadong, elektrisadong hawak. Hinila niya ito, pinipilit ng maliit niyang katawan na mapalapit siya sa tabi ng bakuran, papunta sa punong oak. Pakiusap, bulong niya na puno ng kirot, na tumagos sa lahat ng kasinungalingan. Alisin mo siya, shoo, please alisin mo siya. Nawala na ang kontrol ni David. Ana, tigilan mo na yan, balik ka na sa loob ng bahay. Lumingon siya, basa ng pawis ang mukha niya bigla. Pasensya na po, officer, hindi siya maganda ang pakiramdam, madalas siyang magkaroon ng ganitong malalang atake. Pero hindi na si David ang tinitingnan ni Ward, ang batang babae ang nakikita niya. Nakita niya ang mga sugat sa mga kamay nito, at ang matindi, takot na sigurado sa mga mata niya. Napagdesisyunan na niya. Pinayagan niyang pangunahan siya ni Ana. Sir, kailangan ko po kayo, at ang babae na manatili lang kayo doon kung saan kayo. Sabi ni Ward kay David, ang boses niya ngayon ay kasing lamig ng bakal. Hinila siya ni Ana papunta sa gilid ng maliit na hukay na siya niyang inararo, patunay ng araw-araw na walang tigil na pagod at sakit ng puso. Yumuko si Ward,
Gamit ang kanyang karanasang mga mata, sinilip ang gulong lupa at nandoon nga tulad ng sabi ng matanda, isang maliit na piraso ng kupas na pink na tela. Tinawag niya si Evans, kunin mo yung evidence kit at gloves. Si Evans, seryoso na ang mukha at wala ng pagdududa, kinuha ang mga gamit. Nagsuot si Ward ng latex gloves at maingat na tinanggal ang mga maluwag na lupa. Lumitaw ng malinaw ang hugis, hindi mapapasubalian. Iyon ay ang daliri ng tsinelas ng babae. Isang nakapigil hiningang huni ang lumabas mula kay Julia. Nakatayo si David na parang bato. Mukha niya'y puno ng takot. Nagsenyas si Ward para tumahimik, inalis niya ang takip ng radyo niya, pinataas ang volume, at dahan-dahang inilapag ito sa lupa. Dinikit niya ang mikropono sa lupa at nakinig. Lumapit si Evans at pati si Ana, nanginginig ang maliit niyang katawan. Sa radyo, tinunog ito ng sapat para maputol ang katahimikan ng hapon. Narinig ang isang malakas na thump. Thump-thump mahina, malabo. Yun ang pinakamakakahiya pero pinakamagandang tunog na narinig ni Daniel Ward. Tumingala siya, nakita ang mata ni David Miller. Nawawala na ang huling bakas ng pagtutol ni David, pinalitan ng matinding takot ng isang tao na nadiskubre ang kanyang nakakatakot na sikreto. Dahan-dahang tumayo si Ward, nag-iba ang aura niya. Nawala ang kalmadong profesionalismo, pinalitan ng matinding galit na para bang sumisiklab mula sa kanya. Hindi siya sumigaw, pero ang tahimik niyang utos ay 1,000 beses na mas nakakatakot. Nasa lupa siya, mababa at delikadong tinig ang sabi, pareho kayong humiga nang nakalubog ang mukha. Habang lumalapit si Evans para ipatong ang posas sa biglang sumunod na dalawa, iniaangat ni Ward ang radyo sa labi niya, hindi inaalis ang tingin sa butas sa lupa. Dispatch, ito ang Unit 7, kailangan ko ng agarang backup at full paramedic crew sa 114 Oak Street. Sabihan sila na magdala ng pala at mga gamit pang bungkag. May confirmed live burial tayo, inuulit, may confirmed live burial. Ang huling sinabi ni Officer Ward sa radyo ang nagpasabog sa tahimik na kalye, naging isang ingay na parang gulo. Gulo pero kontrolado. Ilang minuto lang, winasak ng malakas na hiyaw ng sirena ang hangin. Dumating ang mga patrol car na nagpreno bigla. Ang pulang at asul na ilaw nila ay naglalabas ng mabilis na kumikislap na mga pattern sa mga bahay. Sumunod ang ambulansya at truck ng bumbero habang bumababa ang kanilang mga tauhan sa damuhan ng may disiplina at pagmamadali. Habang sinisikip ng partner niya ang posas kay Julia na parang walang malay na at pinoprotesta pa si David Ward, ang atensyon ni Ward ay nasa maliit na sugatang bahagi ng lupa. Tara na, tara na, tara na, sigaw niya habang iniwagayway ang mga paramedic papunta sa kanya. Nandoon siya mismo. Unti-unting lumabas mula sa kani-kanilang mga bahay ang mga kapitbahay na nabigla sa hindi inaasahang kaguluhan, halatang halo ang kanilang mga mukha ng kalituhan at takot. Nakatao si Ginoong Thomas sa kanyang beranda, hawak ang puso, pinapanood ang nangyayari. Nakita niya kung paano dinala sina David at Julia papunta sa isang pulis na sasakyan, nawawala ang kanilang huling pagtatangka, na mapanatili ang dangal sa ilalim ng matinding liwanag ng mga emergency light. Dumagsa ang mga paramedic at ilang pulis sa hukay gamit ang mga pala. Mabilis at maayos ang kanilang kilos. Lumipad ang mga lupa habang pinalalapad nila ang hukay. Nakakabahala ang mga mukha nila habang nakatutok. Hindi na lang sila naghuhukay. Nag-e-excavate na sila ng isang libingan, tumatakbo laban sa oras na hindi nila nakikita. Ma'am, kung naririnig niyo kami, patuloy lang sa paggawa ng ingay, sigaw ng isa sa mga paramedic sa butas. Parang tugon, lumakas, at naging mas desperado ang tunog mula sa ilalim. Tunog ito ng panibagong pag-asa. Alam ng tao sa ilalim na dumating na ang tulong. Ang tunog na iyon ay nagbigay ng lakas sa rescue team para magpatuloy. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo si Ana, tahimik at payapa sa gitna ng gulo. Dahan-dahang nilagay ni Officer Ward ang kamay niya sa balikat niya para akayin siya palayo sa pinangyarihan, pero tumigas siya at tumindig ng matindi, nakatitig ng walang kumurap sa butas. Naiintindihan ni Ward kaya pinayagang manatili siya bilang tahimik
na tagapagbantay sa tabi niya. Karapat-dapat siyang makita itong matapos. Kanyang tagumpay, to. Biglang tumama ang pala sa isang matigas na bagay, may malakas na tunog na thwack. Kahoy to, sigaw ng isang opisyal habang bumabagsak ang pala niya. Iniwan ng grupo ang mga pala nila at ginamit na lang ang mga kamay sa paghuhukay. Nagmamadaling nililinis ang natitirang lupa nang unti-unting lumitaw mula sa lupa ang hugis nito. Isang payak at madalian lang nagawa ng kahoy na takip. Mga 3 talampakan ng laki, ang mga tabla nito magaspang at puno ng tinik. Isang sabay-sabay na hininga ang napabuga ng mga nakatingin nang maunawaan nila ang nakakatakot na katotohanan. Hindi ito aksidente, ito ay kulungan, isang kabaong. Kawit, bigyan mo ako ng kawit. Isang opisyal ang nagbigay ng isa sa isang matipunong bumbero na pinasok ang metal na dulo sa pagitan ng mga tabla. Pinilit niyang itulak gamit ang buong bigat niya. Umungol ang kahoy at napilas. Sumigaw ang mga pako habang hinihila mula sa pagkakahawak nila. Biglang sumabog ang malakas na putok nang mabuksan ang hatch at itinapon sa gilid. Isang alon ng mabahong hangin, amoy ng kadiliman at kawalang pag-asa ang sumalubong mula sa butas. Sandali, lahat ay nanlaki ang mga mata, nakatingin sa madilim na parisukat. Tapos, may isang paramedic na may headlamp, pinatay niya ito tapos sinindi, pinailaw ang kailaliman. At nandoon siya. Si Maria Lopez, nakayuko sa kaniyang tagiliran sa sobrang liit na espasyo. Ang mukha niya maputla at may mga mantsa ng dumi. Ang katawan niya payat at mahina, pero buhay siya. Bukas ang mga mata niya, mabilis kumurap dahil sa biglaang liwanag. Biglang sumilay ang liwanag. Nakuha na namin siya, sigaw ng paramedic. Gising siya, kunin ang backboard. Biglang sumabog ang sigawan ng mga tao, may halong iyak at palakpak na bumalot sa paligid. Tunog ito ng tunay na ginhawa. Nararamdaman ni Ginoong Thomas ang luha na dumadaloy sa kanyang mga guhit na pisngi. Dahan-dahang bumaba ang 2 paramedic sa hukay. Kausap nila si Maria ng mahinahon at kalmadong tono habang nilalagay ang neck brace at maingat niyang inilalagay sa backboard. Mabagal at maingat nila siyang inilipat palabas ng dilim. At sa ilalim ng huling sikat ng araw, habang inilalagay siya sa naghihintay na stretcher, unti-unting nakahilig si Maria ng ulo, ang mga mata niya'y malabo dahil sa pagod at pagkauhaw. Pinagmasdan niya ang mga malabong mukha sa paligid, tila dagat ng mga estranghero. Hinanap niya ang tanging mukha na mahalaga sa kanya, kahit mahina at waring walang focus ang tingin. At doon niya nakita si Ana. Hindi na nakatiis si Ana. Umalis siya sa tabi ni Ward at tumakbo papunta sa stretcher. Pinapabilis ang mga maliliit niyang paa. "Mama!" Sigaw ni Ana habang pinapanood siya ng mga paramedic. Nakikita ang maliit na batang may mga bahid ng dumi sa mukha. Nagpahati para makadaan si Ana at nang marating niya ang stretcher, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Mahigpit na kinapit na parang iyon lang ang huling sandigan sa mundo. Unti-unting bumuka ang mga tuyot na labi ni Maria at isang tuyong paraos na bulong ang lumabas. Anna, ang tunog ng boses ng kanyang ina, kahit mahina, ay bumagsak sa loob niya nang parang pumutok ang dam. Nawala ang tahimik at matatag na sundalong si Anna at pinalitan ito ng batang 5 taong gulang na muling nakabalik ang ina niya. Malalakas na hikbi ang yumanig sa maliit niyang katawan, mga luha ng ginhawa at pagmamahal ang dumadaloy sa kanyang mukha. Nililinis ang dumi gamit ang natitirang lakas ng loob. Lakas na di niya alam na taglay niya. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang kamay ng kanyang anak. Ang mga mata niya ngayon malinaw, nakatitig kay Ana. "Nahanap mo ako," bulong niya na puno ng paghanga at walang katapusang pagmamahal. "Aking munting anak, aking matapang na munting anak, nahanap mo ako." Sinimulang itulak ng mga paramediko ang stretcher papunta sa ambulansya, pero hindi nila pinaghiwalay ang dalawa. Kasama ni Ana habang naglalakad, hindi inalis ang kamay sa kanyang ina habang inaayos ang stretcher. Maingat na inangat ni Officer Ward si Ana
para maupo siya sa tabi ng kanyang ina. Dumikit ang mga pinto ng ambulansya, isinara sila sa isang mundo nila lang, isang mundo ng kaligtasan at liwanag. Muling sumigaw ang sirena, pero ngayon, hindi ito hudyat ng panganib. Ito ay tunog ng tagumpay, isang pahayag ng himala sa Oak Street, isang himalang nabuhay dahil sa pag-ibig na hindi pumayag na mamatay. Sa wakas, makahinga na tayo muli. Ang sandali ng muling pagkikita ng isang ina at ng kanyang anak ay talaga namang nakakabighani. Para sa lahat ng mga ina at lola na nanonood, gusto kong iwan sa inyo ang isang tahimik na pag-iisip habang tayo'y sandaling huminto. Pag-isipan ang lalim ng sandaling ito. Hindi matitinag na koneksyon na ibinabahagi mo sa sarili mong mga anak at apo, yung pakiramdam ng pagmamahal na sobrang lakas na parang kaya nitong lumikha ng mga himala. Talagang espesyal na regalo, di ba? Ang gulo ng rescue ay napalitan ng tahimik at maayos na ritmo ng ospital. Ang mga kumikislap na ilaw ay napalitan ng tuloy-tuloy na berdeng pulso ng heart monitor, isang nakakapanatag na beep na binibilang ang bawat segundo ng bagong buhay ni Maria. Nakahiga siya sa malinis na puting kama, may IV sa braso na maingat na nagbabalik ng lakas sa kanyang pagod na katawan. Sakit na sakit lahat ng kalamnan niya at parang buhangin ang lagkit ng lalamunan pero buhay siya, humihinga siya ng sariwang hangin, hindi yung paulit-ulit at mabaho. Ligtas siya. Lumapit si Clara Hayes, ang social worker na may mga matang pagod pero mabait, at inihatid ang upuan malapit sa kama. Ligtas ka na ngayon, Maria, malumanay niyang sabi. Ang boses niya parang gamot sa tahimik na silid. Ligtas kayo ni Ana. May mga pulis na nakaantabay sa labas ng pinto niyo. Ang mga mata ni Maria, ang tanging parte niya na pakiramdam ay matatag, ay nagmamadaling lumingon-lingon sa paligid, hinahanap si Ana. Ana! Mahina niyang bungad na salita. Sobrang lakas ng loob niya. Nasaan siya? Ngumiti ng mahina si Clara. Nandito lang siya, hindi siya aalis sa tabi mo kahit saglit. Kailangan pa nga dalhin ng mga nurse yung armchair para sa kanya. Kasi ayaw niyang pumunta sa waiting room. Itinuro niya yung malaking upuan sa sulok. Dahan-dahang hinarap ni Maria yung upuan at doon nakapulupot sa makapal na kumot ng ospital. Tulog ng tulog si Ana. Ang mukha niya, nawala na yung tensyon at pagkabalisa nitong mga nakaraang araw, napaka-relax. Yung isa niyang maliit na sugatang kamay, mahina pa ring nakakapit sa gilid ng punda ng kama ng nanay niya. Parang pinagtitibay siya sa bagong realidad na ito nang makita niyang tuluyan nang nakahinga ang kanyang anak. Ramdam ni Maria ang isang malalim na ginhawa na halos ikahilo. Sa unang pagkakataon, sa tila habang panahon, pinayagan niyang ipikit ang mga mata habang ang ina at anak ay nakahanap ng marupok na kapayapaan. Ang bahay sa Oak Street ay hindi naman tahimik. Lumubog na ang araw at ang lugar ay naging isang malamig na sentro ng mga gawain sa ilalim ng matinding liwanag ng mga portable floodlight. Nakapalibot dito ang dilaw na police tape na naghihiwalay sa lugar mula sa tahimik na paligid. Pinapanood niya ang kapitbahayan, yung dating bahay ilang araw lang ang nakalipas, ngayon ay isang crime scene na lang. Nakatayo si Officer Daniel Ward sa damuhan, seryoso ang mukha. Yung kalmadong profesionalismo na ipinakita niya nung pagharap sa insidente, ngayon ay naging matindi at tutok na siya. Hindi na siya basta responding officer. Siya na ang lead investigator sa kaso ng tangkang pagpatay. Kuhanan niyo ng litrato lahat, utos niya. Tinatabas ang boses niya sa mahinang ugong ng generator. Yung hatch, yung kahon, pati yung lupa sa paligid, kailangan ko ng soil samples. Mga sample ng fiber mula sa loob, kunin natin ang team para maghanap ng fingerprints sa buong bahay, lalo na sa garahe at tool shed. Suriin ang mga computer nila, mga phones, at finances. Gusto kong malaman kung may insurance policy sila. Gusto kong malaman kung ano ang hinahanap nila. Lumapit si Young Detective Evans kay Dan hawak ang isang evidence bag. Dan, kailangan mong makita ito. Nahanap ito nakatago sa loob ng drawer ng desk sa master bedroom.
Sa loob ng bag, may maliit na malinaw na bote na ngayon ay walang laman at isang nakatiklop na opisyal na dokumento. Dahan-dahang in-unfold ni Ward ang papel gamit ang kanyang may guwantes na mga daliri. Isang death certificate ni Maria Lopez, sanhi ng pagkamatay ay cardiac arrest, pirmado ng doktor na si Alistair Finch. Tila malamig ang dugo nila, sabi ni Evan nang mahina ang boses. Hindi lang nila sinubukang patayin siya, sinubukan pa nilang burahin siya. Nagtayo pa sila ng espesyal na libingan para sa kanya. Hindi lang yan, pagtama ni Ward, matalim ang titig habang nakatingin sa pekeng dokumento. Kayabang nila, ginawa nila to sa mismong harap ng batang yon araw-araw dahil inakala nilang hindi siya nakikita. Akala nila wala siyang boses. Maingat niyang ibinalik ang ebidensya sa kamay ng kanyang tauhan. Tara, kausapin natin ang mga suspek. Hiwalayin natin sila. Gusto kong maramdaman nilang ganap silang nag-iisa. Sisi ko sa asawa. Maliit, kulay abo, at amoy luman na kape ang silid para sa interogasyon. Nakaupo si David Miller sa metal na mesa. Pagkatapos ng isang oras para makapag-isip, nawala na ang unang gulat at napalitan ng maingat na ipinakitang mukha ng isang taong labis na nasaktan. Napagdesisyonan na niya ang estratehiya niya. Magiging kalmado at makatwiran siya. Si Ward ang magiging biktima. Pumasok si Ward at umupo sa tapat niya. Inilagay ang manipis na folder sa mesa sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita ng isang buong minuto, hayagang pinapayagan ang mabigat na katahimikan na umiral. Gusto ko ng abogado ko, sabi ni David, pilit na matatag ang boses. Nabigyan ka na ng karapatan mo. Pwede kang kumuha ng abogado o makipag-usap sa akin para maintindihan ko ang malupit na hindi pagkakaintindihan na to, sagot ni Ward, kalmado ang tono. Nakakita si David ng pagkakataon. Eksakto yan, isang hindi pagkakaintindihan, isang trahedya. Pinipihit nyo to sa kung ano-ano na hindi naman to totoo, sabi niya habang yumuko, magkadikit ang mga kamay, nagpapakatotoo. Opisyal, may problema ang asawa ko, isang sikreto, may problema siya sa droga. Grabe yon, may utang siya, paranoid siya. Sa tingin namin, pinlano niyang mawala para tumakas sa lahat ng yon. Yung kahon sa bakuran? Tanong ni Ward na walang ekspresyon ang mukha. Gumagawa kami ng paso para sa hardin. Sambit ni David, halatang hindi naniniwala, isang sorpresa para kay Maria. Siguro nakita niya yon at ginamit bilang taguan dahil sa kalagayan niya. Baka naipit siya roon. Grabe, sobrang trahedya nang nangyari. Si Julia at ako, sinusubukan lang namin protektahan si Ana sa katotohanan tungkol sa pagkakalulong ng nanay niya. Pinoprotektahan namin ang dangal ng pamilya namin. Sabi ni Ward, nakakakuryosong kwento yan, pero hindi pa rin nito na ipapaliwanag kung bakit nandun pa rin yung passport niya sa tabi ng kama o kung bakit hindi nagamit yung mga bank account niya sa loob ng isang linggo. Kumurap bigla si David, parang naiinis. Hindi matulungan di ba? Sino ba ang nakakaalam ng iniisip niya? Nagdesisyon siyang ilabas ang susunod niyang plano at hindi mo rin pwedeng paniwalaan lahat ng sinasabi ni Ana. Mahal ko siya pero ang bata ay nasa autism spectrum. Iba ang mundo niya, natutok siya sa mga bagay na wala naman talaga. Parte yan ng kondisyon niya. Nakakalungkot pero yan ang totoo. Yumuko si Ward ng bahagya, hindi inalis ang tingin. Pag-usapan natin ang katotohanan mo, David. Pag-usapan natin si Dr. Alistair Finch, ang matandang doktor ng pamilya. Ewan ko kung sino yun, nanginginig si David. Siya yung taong nakapirma sa death certificate ng asawa mo, sabi ni Ward ng kalmado. Siya rin yung may malaking utang sa sugal. Gusto niyang makipagtulungan ng todo. Sinabi niya sa amin lahat tungkol sa $10,000 na perang ibinigay mo sa kanya para pirmahan yung papel na yon. Nanghina si David at namutla ang mukha niya. Nahanap din namin yung mga resibo mula sa Home Depot sa sasakyan mo. Sabi ni Ward habang nagpapatuloy, maingat ang tono ng boses niya, kahoy na bakal sa pintuan, kandado, lahat na bili 2 linggo na ang nakakaraan. Tapos ipinaabot niya ito. Binuksan niya yung folder niya sa unang pagkakataon
at inilipat yung maliit na bag ng ebidensya sa ibabaw ng mesa. Nandoon yung walang laman na vial. Ang paunang pagsusuri namin, may natirang malakas na pampakalma ng hayop sa loob. Sobrang lakas para pahinain ang isang adultong tao. Ilang oras na nakatitig si David sa bote, nakabuka at nakasara lang ang bibig niya nang hindi nagsasalita. Unti-unting bumagsak ang pader ng kanyang mga kasinungalingan. Bumalik siya sa kanyang huling desperadong depensa. "Si Julia yon!" Biglang sumigaw siya, nanginginig ang boses. "Siya yon! Sakit na sakit siya! Obsesyonado sa akin! Sobra ang selos niya sa sariling kapatid!" Sabi niya si Maria ang hadlang, na kapag wala siya, pwede na kaming magsama at makuha ang bahay. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang bumili ng droga. Natakot ako sa kanya, officer. Sinusubukan ko lang protektahan si Ana sa baliw na tiyahin niya. Hinihingal siya. Ang mga mata niya parang baliw habang binebenta ang huling palpak niyang kasinungalingan na siya ang biktima, na namanipulate siya ng isang selosang babae. Pinayagan siya ni Ward na matapos, pinahaba niya ang katahimikan na punong-puno ng mabilis na paghinga ni David. Tapos kinuha niya ulit mula sa folder ang isang papel. Ito ay transcript ng isang text message. Ipinasa niya ito sa ibabaw ng mesa. "Tama ka, bahagi nga si Julia nito," sabi ni Ward. Ang boses niya mababa at malamig. "Pero itong mensahe na ito, galing to sa telepono mo, David. Hindi kanya, siya ang pinadalhan mo nung umagang bumagsak si Maria." Yumuko siya, halos bulong ang boses habang binabasa ang mga salita ng malakas. "Tapos na. Amin na ang bahay." Tumingin si David sa papel, mukha niya parang puno ng takot na nakakulong. Natumba na ang pader, wala nang mapagtakbuhan. Umupo nang nakasandal si Ward sa upuan. "Sige, subukan natin ulit, David. Ikaw na ang magsabi kung ano talaga nangyari nung umaga na yon, o gusto mo bang tanungin ko si Julia kung ano ang sasabihin niya?" Mabigat ang hangin sa interrogation room B, puno ng nakakabigay luhang katahimikan. Nakaupo si Julia Lopez, nakayakap sa sarili niya na parang nilalamig sa loob. Biglang pumasok si Detective Isabella Rossi, ang mukha kalmado pero walang pinalalampas ang mga mata niya. Inilagay niya ang manipis na folder sa mesa. "Julia," panimula ni Rossi, malumanay pero matatag ang boses. "Kakatapos ko lang makipag-usap kay Detective Ward, nakausap niya si David." Huminto siya saglit para tumunog ang bigat ng sinabi. Hindi nakapani-paniwala ang kwento ni David. Napaluhod na siya at pinili na niyang isisi sayo ang lahat. Biglang tumingala si Julia. Mga mata niya ay lumaki sa sobrang gulat at hindi makapaniwala. "Hindi pwede. Hindi niya gagawin yan. Nangako siya," sabi ni Rossi. Malakas ang boses na walang puwang sa pagdududa. Pinipinta ka niya bilang selosang kapatid na obsessed na minanipula siya mula pa sa simula. Sinabi niya sa atin na planado mo to lahat. Kaya ito na ang pagkakataon mo para sabihin ang panig mo, ang totoo, bago kanya takpan ng kanyang mga kasinungalingan. Naputol ang huling hibla ng katapatan ni Julia kay David. Ang imahe ng kaakit-akit at mapagmahal na lalaking akala niya'y kilala niya. Naglaho na. Pinalitan ng malamig, makasarili, at duwag na tunay siyang pagkatao. Isang malalim at magaspang na hikbi ang lumabas sa kanyang labi. Isang tunog ng sukdulang pagkabasag. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng katotohanan ay nagbuwal na parang alikabok. Sa kanyang mga luha, nagsimula ang kwento ni Julia, hindi sa isang plano ng pagpatay, kundi sa isang tahimik na usapan sa hardin. Habang siya'y nagsasalita, bumalik ang alaala ng mainit na gabing iyon. Ngayon ay pakiramdam niya ay simula na ng isang mahabang malamig na taglamig. Ayon kay Julia, ang pang-aakit ay mabagal at maingat. Ang araw ay papalubog na, nagbubuga ng gintong liwanag sa mga rosas. Lumapit si David sa kanya habang nagtutupi siya ng mga sanga ng palumpong. Ang boses niya mababa at malambing. "May talento ka talaga dito," sabi niya, habang bahagyang hinaplos ng mga daliri niya ang sa kanya at tinuturo ang isang perpektong bulaklak. "Si Maria,
Nagtatapon lang ng mga binhi sa lupa tapos umaasa na lang sa swerte. Pero ikaw ang nag-aayos, gumagawa ng ganda, pinapaganda mo talaga. Napansin ni Julia na namula ang kanyang pisngi. Matagal na mula nang may nakapansin sa kanya ng ganito, na nakita siya bilang hiwalay sa kanyang kapatid. Ang ganda ng bahay na ito, dagdag niya. Ang tinig niya naging malambing at mapangakit. Bahay ng nanay mo, pero buhay ni Maria yan, di ba? Anak niya siya, mundo niya. Parang panauhin ka lang dito, palaging nasa anino niya. Isang magandang elegante na babae na nakatira sa anino ng gulugulong kapatid niya. Lumapit siya ng konti. Paano kung hindi mo kailangang maging pangalawa lang? Paano kung ikaw ang reyna ng kastilyong to? Karapat-dapat kanyan, Julie. Karapat-dapat kang makita. Huwag mong sabihin yan, bulong niya kahit bumibilis ang tibok ng puso. Bakit hindi? Totoo yan, bulong niya. Nakikita kita, Julie, at sa tingin ko karapat-dapat kang makuha lahat. Sa malamig na kwarto ng interogasyon, pinunasan ni Julia ang kanyang mga mata gamit ang gusot na tissue. Pinaramdam niya sa akin na espesyal ako, sabi niya kay Detective Rossi. Parang ginawa niyang isang kawalang katarungan ang kalungkutan ko. Pinaglaruan niya ang pagmamahal ko sa kapatid ko at ginawa itong tahimik na sama ng loob. At nang kumbinsihin niya ako, naisip ko na madali na lang ang susunod. Bumaba ang kanyang boses habang inaalala ang gabing doon na buo ang malupit na ideya, ang alaalay kasing lamig at tigas ng konkretong sahig ng garahe. Naitulak niya si Julia sa sulok malapit sa workbench, habang ang nag-iisang bombilya ay nagtatapon ng matitinding anino sa paligid nila. Hawak niya ang isang maliit na malinaw na bote. Ano yan? Tanong niya habang umiikot ang tiyan niya. Isang solusyon, sagot niya ng kalmado. Isang malakas na pampatulog, walang amoy, walang lasa. Ilang patak lang sa juice niya, tulog na siya. Pipirma si Finch ng mga papeles, walang autopsy, magmumukha talagang atake sa puso. Malinis, walang sakit. Walang sakit? David, iyon ay pagpatay. Bumulong siya habang nanginginig ang buong katawan. Kapatid ko siya. Hinawakan niya ang mukha niya gamit ang mga kamay. Hinaplos ang mga pisngi gamit ang mga hinlalaki sa paraang nagpapagaan ng loob. Pero parang kontrolado niya, yung usapan, pakinggan mo ako, hindi namin siya pinapatay, pinapalaya namin siya mula sa buhay na hindi siya sapat ang lakas para harapin. Pinapalaya din namin ang sarili namin. Binibigyan namin si Ana ng matatag na bahay na may 2 magulang. Isipin mo na lang to bilang awa, tinuturo niya yung malaking kahoy na kahon sa sulok. Ginawa ko yan nung nakaraang linggo, habang bumibisita siya kay Tita Carol. Akala niya, pang garden tools yon. Yan ang insurance namin, ang bagong simula namin. Hindi ko kaya. Iyak na niyang sabi, nangingilid ang luha sa mga mata niya. Medyo lumakas ang hawak niya. Kaya mo yan. Sabi niya, nang medyo nanghihina na ang boses niya. Tuloy ko to kahit wala ka, may choice ka. Pwedeng manatili ka dito at maging anino niya habang buhay. O sumama ka sa akin at tuluyan ng mamuhay sa sikat ng araw. Inilapit ni Detective Rossi ang kahon ng tissue. Ang pag-amin ni Julia ay biglang bumuhos, parang kailangan niyang alisin ang lason sa kanyang kaluluwa. Halos bulong na lang ang boses niya habang ikinukwento ang pinakamakakilabot na alaala. Ang umaga nangyari iyon, amoy pancake ang kusina. Ang tindi ng tensyon na halos hindi makahinga si Julia. Ramdam niya ang tibok ng puso niya na parang gusto nang sumabog habang inilapag ni David ang mataas na baso ng orange juice sa harap ni Maria. Ngumiti si Maria ng masaya, hindi man lang alam ang nangyayari. Oh, salamat mahal, ang saya ko na nandito ka. Kumpleto na ang pamilya natin, sabi niya. Gusto sanang sumigaw si Julia. Gusto niyang mahulog ang baso sa kamay ng kapatid niya, pero parang natigilan siya, naging duwag sa sariling kusina. Pinanood niya si Maria na itinaas ang baso sa labi at ininom ito. Napansin niyang bahagyang kumunot ang noon niya sa lasa at nakita niyang napalitan ng kislap sa mga mata ng kapatid niya ng matinding pagkalito bago ito bumagsak sa sahig. Pero ang alaala,
na nagpaluha sa kanya ng sobra ay yung nangyari mamaya gabi yon, sa madilim at nakakabiglang paligid ng hardin. Mainit pa siya, David. Ang paghingi niya, naramdaman niya ang mahinang hininga mula sa mga labi ng kapatid habang binubuhat nila ang walang buhay na katawan. Tibok pa ang puso niya. Kailangan nating tumawag ng tulong. Pwede nating sabihin na aksidente lang ito. Ibinaba ni David ang mga paa ni Maria sa butas at hinarap siya na may mukha na parang malamig na reptilya. Ang aksidente lang to kung magsalita ka. Marami sa inyo na nanonood nito ay mga nanay, lola at mga mapagmahal na ilaw ng inyong mga pamilya. Kayo ang nagdudugtong sa lahat ng bagay. Pinalaki ninyo ang mga bata, hinalikan ang mga sugatang tuhod at nag-alala hanggang sa hating gabi. Sigurado akong alam mo yang malakas na pakiramdam na tinatawag nating kutob ng isang ina. Yung pakiramdam sa tiyan na alam mo sa puso mo na may mali o tama kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi yan natutunan sa libro, kundi nakuha dahil sa pagmamahal. Sana pag-isipan mo ito sandali. Naranasan mo na ba yung kutob, yung tahimik na boses sa loob mo na nagsasabi ng isang bagay na hindi pinaniwalaan ng iba pero alam mo sa sarili mo na totoo? Isang magandang at makapangyarihang regalo ito. Ang kwento ni Maria at Ana ang pinakamatibay na patunay ng ugnayan ng isang ina at kanyang anak. Isang pag-ibig na napakalakas na hindi mapapatigil ng kasinungalingan. Isang koneksyon na napakalalim na ramdam kahit sa mismong lupa. Isang pag-ibig na nagbalik sa isang ina mula sa bingit ng kamatayan at nagbigay ng tinig sa isang maliit na batang babae. Ganitong klase ng pag-ibig ang tunay na nagdudulot ng mga himala. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito ngayon. Naway pagpalain ang inyong mga buhay at ang mga buhay ng mga mahal ninyo. Puno ng matibay na pag-asa at liwanag